Ang problema kasi sa asawa mo, masyadong kuripot. May lahing Ilocano yata yan. Sumama na kayo. Package tour naman yun eh. Bakit pa ayaw niyo maniwala wala kaming pera? Dahil imposible na wala kayong pera. Kayo pong dalawa, nakapunta na kayo ng hindi. Ako, hindi pa. Raymond, nagpaparinig na yung misis mo. Sa Raymond, alam mo maganda niya. Kasama mo naman kami lahat eh. Kasama ang barkada, masaya. Sige. Pag-iisipan namin. Sige na. Payag na kayong dalawa. Tonyo, meron kong malaki suspicion ko na meron kayong commission dito sa travel agent. Oo! Dito nagbubuk dito sa Europe. Wala naman. Ba't ka ba pinagpipilitan na pumunta kami ng Europe? Alam mo, mabuti na rin yun. Parang second honeymoon na rin. Oo, tsaka when you go to Paris, Perla, huwag mo lagay sa fridge yan. Pag mainit na, baka masira yung pagkain pag nilagay mo sa fridge. Kaya mabuti pa, ilagay mo muna yung pagkain sa isang Pyrex, tapos balutin mo ng plastic, tapos pag hindi na mainit, ilagay mo na sa fridge. Opo, ma'am. ay nako. Kala ko hindi na uwi si Nick eh. Pag nakainom talaga yun, hindi mo na mapigyan ng pagkukwento. Perla, ituloy mo muna yung mga kutsara bago mo ilagay sa drawer, okay? Opo. Ba't gising ka pa? Why you still awake? Tulog na. I can sleep pa, Mami. Bakit? Kasi, ang ingay-ingay sa baba dahil sa party. Oh, you sleep na. Come on. Stay party. Galit ka ba sa akin? Alam mo kung anong bagay hindi ko gusto sa tao? Yung hindi kumikibot at sinasabi ang sama ng loob sa kapwa. Ayoko yun nung hula pa ako. Pagod ako. Pagod ka. Ayoko makipag-argue sa'yo. Ba't pa natin tinuloy itong buwisit na dinner na to kung sarap naman ng mga kaibigan natin, babastusin mo lang ako? Raymond, I may be a lot of things pero hindi ako bastos. Akala mo ba hindi na napansin yung kinikilos mo kanina? Hindi mo ko pinapansin, hindi mo ko kinakausap. Paranoid ka lang. Hindi ako paranoid. Maybe you're guilty. Yun lang yun. Guilty ka. Guilty sa ano? Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapatunayan sa'yo na tapos na yun? Raymond, nang babae ka. Tinaydor mo ako. Naging mabuting asawa ko sa'yo. Mabuting ina. Pero niloko mo ko. Hindi ko alam kung pwede pa akong maniwala sa'yo. Give her time. Anong ikaw? How long did it take? Take what? Bago ka mapatawad ng misis mo. Raymond, hindi naman alam ni Marikis ang mga extracurricular activities ko eh. Paano ka naman nakakasiguro? Eh di, otherwise she could have confronted me, di ba? Hinarap niya sa sana ako. Pare, huwag mong i-underestimate ang pang-amoy ng mga babae. Alam mo, Raymond, kaya ka ganyan nagsasalita dahil amateur ka kasi. Amateur? Ganito lang yun. Ganito lang kasimple. Malalaman ni Lea pag nagloloko ka, ganito lang. Pagpasok mo sa bahay mo, pag nakita niya yung mga predictable signs of lipstick marks, pabango ka ng pambabae, hindi na pabango, bagong ligo ka, ano pa ba,
amoy banyo ka o sabon ka kung saan, di ba? Tapos na ba? Wala na yan. Come on, Jen. Come on. Dahil lang sa mga 3 months. Nakabase siya sa Australia. Pumunta lang siya dito dahil may tinatapos ng project. Tapos, umuwi na ulit. Bumalik na doon. Kaya, nervous mo siya ng mga 5 months, di ba? So after that, no more contact, no more phone calls, no fax messages, no contact whatsoever. Hindi ko ba sinabi sa'yo? May asawa rin yung babae niya. Hindi nagbakasyon na kayo sa inyong mga asawa. Yes, Sandy. Sir, your appointment with Mr. Fernandez. Thank you, Sandy. Sige na. Bumalik ka na sa opisina mo. Sa trabaho ka na. Pinapatawag ka na naman ni Godfather. Ano ba ang pinakain mo dyan kay Bossing at mukhang paboritong-paborito ka na ngayon, ha? Well, kahit alam kong mas magaling ako sa kanya, I make it a point of never to beat her. Yan yun. Trabaho ko na ba? Wala akong magagawa. Busi ko na ito, kape ko. You know, Raymond, I want to warn you about my daughter. She's not the, well, let me put it mildly. She has been through a lot. However, she's a very intelligent girl. At sa mga anak namin, siya ang pinakamatalino. Alam mo bang summa cum laude yan sa UP? At nung kumuha siya ng MBA sa Wharton, she was in the top 3 of her class. Sir, bakit ho siya uwi ng Pilipinas? Akala ko maganda na ang posisyon niya dun sa Fisher and Beckett. Oo nga, pero hindi ka naman iba sa akin, Raymond. And, kanya ikaw ang kinausap ko. You know, Veda's marriage to that of an American did not work out. So, kami ng mami niya, we decided na pauwin siya rito sa Maynila. Sapagkat, as long as he was in America, at malapit siya dun sa puting yun, walang pag-asa ang aming anak. Subalit dito, mababantay namin siya. At makakasama niya mga kaibigan niya at mga taong mapagkakatiwalaan namin. Sir, if you don't mind me asking, what exactly is it that you want me to do? I'm putting her in the finance department. And that's where you come in. Okay. Ang gusto ko, subaybayan mo siya. Alalayan mo. Iba ang trabaho natin dito sa Pilipinas. Sigurado kung hindi sanayan sa mga working habits natin. I don't see any problem with that, sir. Good. Good. I know you're the only one I can trust. Pare, kalat na sa buong office ko. Na, ang ganda daw ng anak ni Celso Fernandez. Totoo ba yun, Raymond? Ewan ko, tingnan nyo. Hindi pa ikaw nakakausap? Tsaka pare, balita ako paboritong anak daw yun. Yun daw ang mag-take over ng bangko eh. Hindi niyo naman po alam ang utak ni Mr. Celso Fernandez, eh. Hindi, naikwento na sa akin ni Veda na naghiwalay na daw silang mag-asawa at magdi-divorce na.
Alam ko dalawa lang anak ni Mr. Fernandez at yung isa nakatira pa sa London eh. Yun ang pangasawa ng anak ni Santiago Perez, hindi ba? Mahal na mahal niya yan si Veda. At kung pinaghiwalay man sila, it's for a very, very good reason. Siguro hindi lang masikmura ng asawa niyang Kano yung yaman ng Ingles. Alam mo, from what I gathered, pinaghiwalay ni Mr. Fernandez si Veda at ang kanyang asawang Kano dahil hindi nga niya masikmura yung pinasok ni Veda sa kanilang pamilya. Pati mo naman yun, pinapakialaman pa niya. Sir, para kay Mr. Fernandez, it is not enough that you control this bank. He wants you to control the world. I hope you realize that I'm very disappointed. You promised you were going to come to my party. Veda, ang dami ko lang talagang trabaho. Meron pa akong hinihintay na sagot from New York. Hindi ko naman ito maiwan. Are you usually this booked? What do you mean? Ganito ka ba talaga magtrabaho o talagang determinado ka lang na magpainta sa dati? Well, it pays me good money. At yun lang ang mahalaga sa'yo? Yung sweldo mo? Try to make sure na sulit ang binabayad sa akin. I'm shocked. Hindi ko alam na mabuti ka palang empleyado. At mabait na asawa. Dalawang anak mo? Oh. You know, the first time I met you, alam ko na kagad na may asawa ka eh. Even if I didn't see your wedding ring and those pictures on your desk. I just knew na may asawa ka na. I mean, I can't explain it, but you know, ang mga lalaki, nag-iiba yung mukha nila kapag may asawa sila. Ano? Nag-i-improve ba o nag-deteriorate? Depends. Depends on what? Well, if they're good fathers or better husbands. Hindi ba pareho lang yun? No. Ang mabuting ama is not necessarily ang mabait na asawa. You know, I really need a drink. I was talking to this guy upstairs. What's his name? Philip. Sabi niya may bago daw bukas na bar dito sa Makati. Raymond, I'm inviting you again to go out with me. Hello? Are you still with me? Veda, ang dami ko lang talagang trabaho. Wow. In a single day, you turned me down twice. And you disappointed me twice. I'm sorry. You don't need to apologize. Now you're required to make up for your very disappointing performance. Marami pa ng Paano naman? Saan ba ako? Raymond, gabi na. Pupuwet ng mga bata. Hey, boys. Say hi to your mom. Give her a kiss. Come on. Come in here. Hi, Mom. Hi, Mommy. Oh,
how's your day? I'm exhausted. A lot of work. Raymond, tulungan mo mga bata, okay? Okay, boys. You heard your mom. Time to sleep. Dad! Sige na. Bukas na lang ulit. Ha? Patay mo na yan. Napagod. Do you realize na hindi ako kakain for 1 week sa dami ng ice cream na kinakain ko ngayon? Kasi sigurado ko hindi ka nakakain hanggat hindi mo natapos yung ad campaign mo. Ba't? Ano ba problema? Sira ulo naman yung kliyente namin. Okay, kailan ka ba nagkaroon ng kliyente na hindi sila ang ulo? Hindi niya alam ang gusto niya. Gusto niya, he wants us to surprise him sa campaign niya. Pasensya ka na. It's your fault naman eh. Ikaw, gusto mo maging artistic and creative director ng agency mo. So, ganyan talaga ito ba? Kumusta naman yung anak ni Celso Fernandez? Ako. Bakit? Patanga-tanga? Hindi. Graduate nga ng Wharton yun eh. Ay, malay mo. Baka may nakalusot na isang tanga sa Wharton. Hindi. Maano nga yun eh. Matalino nga yun eh. Kung kumilos pa siya, parang kano. Walang preno. Wala. Yung boss mo kasi, bakit pa ikaw ang ginagawa niyang yaya? Una, yung Amerikanita niyang pamangkin, ginawa niyang sekretary mo. Ngayon naman, anak niya. Ano ba yun? Ano ko? Yan ang gusto niya eh. Wala akong magagawa doon. Ay nga pala. Meron akong trabaho sa Baguio next week. 3 days lang naman eh. Bakit na naman? May product launch yung isang malaking kliyente namin dun eh. Raymond, trabaho lang naman to. Ano magagawa ko eh? Gusto ng client na ako mismo mag-supervise ng buong product launch. Diyan naman palagi. Ganyan naman lagi. Sulit ba yung binabayad sa'yo sa trabaho binibigay mo sa kanila? Huwag mo na silang sisihin, Raymond. Trabaho ko to. Akala mo bang gusto ko rin pumunta ng 3 araw para magtrabaho sa Baguio? Actually, sir, we really can't predict this so-called stabilizing factor ng peso. Sure, meron mga expected adjustments. And as of now, there's this front na parang tumataas ang value ng Philippine peso natin. But I doubt that the influx of US dollars sa ating economy can sustain this expenditures that ma-accrue pagdating ng eleksyon. So, are you proposing that we abandon the project then? No. Hindi ko sinasabi na i-abandon natin. Kaya lang, dapat ma-double check natin yung mga factors na makaka-apekto dun sa mga long-range returns. I see your point, Raymond. Can I say something? Of course you can say something, Iha. Go ahead. I agree with Raymond's points, but I think that we must foresee yung changes ng trend ng business community. And I mean the international business community. Sa anong aspect? Well, that 1997 is just around the corner at hindi pa alam ng Hong Kong kung ano magiging reaction ng world market kapag bumalik na siya sa China. Na-saturated ng Singapore. And definitely, Thailand will always have its border problems with Cambodia. So, go straight to the point, Well, what brother. I'm trying to say, Dad, is that for until we can ensure a substantial amount of political stability and economic improvement. That's exactly my Can I just finish? I feel that the positive points outweigh lahat ng mga nakakasetback kay Raymond. I know it's a risk, it's a gamble, but we must take that risk. Otherwise, nothing else will work. Mawawalan tayo ng focus sa direksyon na gustong puntahan ng bangko. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin, Raymond? Oo naman.
sa ano? Tungkol sa nangyari sa meeting kanina. Hindi naman ako ganun kababaw. Alam mo, siguro dapat nag-uusap muna tayo bago tayo humarap sa daddy. Para hindi nangyayari yung nangyari kanina. Yan tuloy, kalabas-labas para pa tayo magkukontra nito. This is a free country, Veda. Everybody has the right to their own opinion. I owe you a drink. Why don't we get together later? At around 7 perhaps? Marami lang akong tinatapos. Marami din akong trabaho. So that's why. We should relax. Shouldn't we? Marami talaga akong ginagawa. Veda. Come on, Raymond. You know, why do I get this funny feeling na para bang takot na takot kang lumabas sa opisinang to na kasama ko? No, I just have a lot of work to do. So, if you'll just excuse me. Raymond, I'm beginning to get very, very upset. I'm just trying my best to be really, really nice to you. Dapat siguro matuto ka rin na maging mabait sa akin. Do you know kung sinong daddy ko sa bangkong ito? Oo, yan yung gusto ni Veda. Siyempre, sino ba nag-approve? Di ba yung tatay? Hindi lang yun sa ganon. Eh, mayroon naman point si Ma'am Veda na hindi naman kinonsider ni Raymond eh. O ano naman sabi ni Raymond? Ano sasabihin niya? Hi, boys. Good morning, ma'am. Bakit naman? Pag ang mga lalaki nagkakasama eh, nangangalugan ng babae yung pinag-uusapan. Yeah, sure. Tell me if there's any other interesting topic. Bakit daw? There's no message. Just go to her office at about 6 p.m. 6 p.m.? Yes, sir. She asked if you had any other appointments after 5. There's nothing in your appointment book unless you have something personal going on. No. Should, should I confirm it, sir? Yeah, go ahead. Okay. Thanks, Sandy. Whatever gave you that impression, Susan? Of course not. Okay. Let me call you sometime Tuesday, okay? Para ma-confirm natin ito. And then, we'll see each other, okay? I'm fine, Susan. Of course I'm fine. I've always been fine. I'll see you, okay? Bye-bye. Well, how are you, Raymond? Sa anong bagay ba itong meeting natin? Raymond, kapapasok-pasok mo pa lang sa opisina ko. And here I am na nagpapaka-pleasant sa'yo. Being more than civilized to the point of being very accommodating. And here you are, wanting to go straight into business. This is about business, right, Veda? Raymond, office hours are over. What are you trying to prove? What do you mean, what am I trying to prove? I mean, what games are you playing with me? What do you mean, what games? Mapanood mo sana sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Alam mo, mukha kang grade school student. Grade 6. Para bang nahuli ka ng nanay mo. Stop it, Veda. Stop it, Veda. Because it's not going to work. What's not going to work? You trying to use your influence para makumbinsin mo ang daddy mo na napalitan ng mga desisyon ko. You continuously challenge lahat na nakuha kong conclusion sa trabaho. Binablock mo lahat ng proposals ko. Iniisip ko lang ang kapakad ng bangko nito. You must remember that you are only working for this bank. Whereas ako at ang pamilya ko ang may-ari ng bangko nito. Veda, hindi kasama sa trabaho. Hindi kita iniinsulto. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Mali-mali ang mga decisions na ginagawa mo. And you're a grown-up girl.
and being given responsibility by my daddy. I'm just correcting your mistakes. Thank you very much. You want to know what's really wrong with you? Do you want to know what's wrong? Bastos ka. Or maybe that's not the right term. Alam mo, kulang siguro ang pagkalalaki mo para sa akin. You can't admit that fact. Iwas ako sa'yo. Dahil nire-respeto ko ang pagkalalaki ko. At hindi ang pagkababae. Oh, thank you very much. So you really think I'm some stupid chick na pwede yung loko-lokohin at paikutin? I am the daughter of the president. So you better cooperate. You better behave if you want to see some stands of a future sa trabahong ito. Okay. Nakakawa ka. Kaya siguro wala yung kasama mong kano. Dahil hindi siya kumagasa sa kayabangan. Alam mo? I think I know what your problem is. And you know what it is? Bakla. Yung wife mo at yung mga anak mo, cover up yun para hindi malaman ng buong business world that you Shut up! actually don't like girls because deep inside you like boys! That's it! You did. Raymond! 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 Come back here! Raymond! Pare, milagro na una pa akong dumating sa dito sa office. Wala kasi sila eh. Nasa Baguio. Dami ko pang inayos sa bahay bago ako maalis. E di, sarili-sarili mo bahay mo ngayon. Kaya pala, binatang-pinata dating natin ngayon. Napalaulo. Ikaw naman pare mo. Para naman hindi natin gawa yung mga lalaki na pagka tumakas ng konti si Mrs. Piyesta official na rin ang pagiging mabuting asawa natin. Ayoko nang gulo yung pantuan. Huwag ka na magmalinis. What do you mean hindi siya papasok? That's what his secretary said. There seems to be a problem at home, so he's not coming in today. So it's not a health problem or anything, is it? I really don't know, sir. Sunny, can you please contact Nick for me? Just use his phone. Okay? Grace, is Mr. Morales in? I see. Thank you. Sir, So what? What's Nick? he has a meeting outside. He was called by Mr. Fernandez. Sir, will there be anything else?
Oh, sorry. Thanks, man. Oh, pare! Ano naman kinain mo at sinurprise stock mo ako dito sa bahay? Eh, pakitahin na namin sa trabaho eh. Maghapon ka pala wala rin. Una. Berta, please nga, isang baso tapos. Yeah. Ano problema, pare? Ikaw may problema, Raymond. Si Lea, kailan uwi mula sa Baguio? Bukas pa. Teka muna. Thank you. Bakit ako nagka-problema? You're crazy, Raymond. You're crazy. Ano? Pwede mo sabihin mo muna sa akin kung bakit mo kung tinatawag na crazy? Bakit si Veda Fernandez pa? Bakit si Veda? Ano? Alam mo pa kung saan ako galing kanina? Pinatawag ako ni Godfather, pinatawag ako ni Mr. Celso Fernandez. Nakausap niya yung mga abogado niya, ididemanda ka na, Raymond, ididemanda ka na. Sandali lang. I don't understand something here. Ba't niya ako didemanda? Veda said you tried to rape her. Wala akong ginagawa kay Veda! How can I believe that, Raymond? Paano ko paliliwalaan yung kwento ng isang babae na... Anong kwento? How can I defend myself kung hindi ko alam pinag-uusapan natin? Kinausap ni Veda ang kanyang mahal na daddy at sinabi niya that you tried to rape her. Ako? Ako sinabi niya nag-attempt na mag-rape sa kanya? Raymond, sandali! Nasa loob pa si Mr. Fernandez. I don't think this is the right time. Del, Andy, I appreciate what you're doing. Pero kailangan kong Mag-usap na lang muna tayo. I'm sorry. Pero hindi kayong kailangan kong kausapin. Mr. Barreto, wait! Mr. Fernandez? Who got you into this office? Sir, please. There's something I want to clear with you. Get out, Barreto. Get out! Sir, you don't understand. I have nothing to say to you. Go talk to my lawyers. Fernandez? Hindi totoo. Hindi yung totoo ang sinasabi ni Veda. Raymond, tayo na. Wait! Get this man out of my office. Your daughter is lying! Raymond. Get out! Halika na. Cool ka lang, pare. Cool ka lang. Get out! Sali, saan mo dadalhin yung mga gamit mo? Raymond, mayroon mo na si tayo. Let's explain the situation. Bakit mo nakukuha yung mga gamit mo, Sally? I can reassign the money. Please make it perfect. What? Sino magiging sekretarya ko? Ba't bigla naman yata to? Raymond, hindi na gusto namin paliwanag sa'yo. Pare, pinalitan ka na nila. Dahil sa kaso, nag-hire na sila ng temporary officer para kung yung trabaho mo. They have no right to do this. Ba't ako papalitan? Hindi pa naman napapatunayan na guilty ako, ah. Raymond, cool down. Cool down, pare. Ilang ka. Bawas ka dumating. Hindi na pa. Saan mo yung bawas mo? Paolo, stop playing with your food. Kids, please finish everything on your plates. Tapos mo ka bakit taas. Kailan pa kaya sa taas ng mga bata? I have to talk to you. Yeah? Please. Now. Right now.
ibibigay ng lawyer para sa kanya. Leia, I think he's telling the truth. Kawawa naman ang iyong asawa. Paano kung... Okay. Assuming na totoo ang mga sinasabi niya. Gagawin ba ng babae niyo kung hindi siya binigyan ng motibo? Kung hindi rin sinamulan? Magtiwala ka naman sa kanya. Hindi maglalandi ang isang babae, Marites. Unless ang lalaki ang nagbigay ng motibo. Isipin mo na rin. Paano kung totoo nga ang sinasabi ni Raymond? Saan mo ilalagay ang iyong sarili? Saan niyo nakuha itong mga information ito? I have my sources, friend. Sigurado ba kayo dun sa nakasulat sa mga papeles niya? I mean, nagawa lahat yan ni Vida Fernandez? Nagawa niya lahat yun. At apparently, hindi lang yun ang mga reasons kung bakit siya umalis sa Fisher and Beckett. Etong si Mrs. Vida Fernandez Kirkland, umalis sa Amerika hindi lang dahil dun sa problem na yun, at hindi lang dahil sa gusto niyang lumayo sa kanyang asawa. So tama yung hinalaan niyo na yung lalaking humingi ng divorce? Yes. At mukhang mas malala pa sa lalaki itong si Vedang to. Apparently kasi ginagamit niya ang kanyang posisyon para makuha sa mga lalaki lahat ng kanyang gusto. At ano yun? Yung mga lalaki mismo. Mga lalaki na gustong umasenso sa kanilang trabaho at yung mga takot na mawalan ng trabaho. At hindi lang yan. Ultimo, ang kanyang mga American subordinates ay hindi niya pinatawad. So, what do we do now? Anong gagawin natin ngayon? Tatapatan natin sila. Ano? Kakasuhan natin ang tinatawag na sexual harassment. Ako lalaki. Tapos ako magsasampa ng kaso na sexual harassment? You know, Raymond, you may be laughing at the whole matter, pero iba na ang takbo ng mundo ngayon. And you are one living example of what happens sa panahon natin ngayon. Ultimo mga babae, marunong na silang magsamantala ng mga lalaki. Iniisip ko lang kung anong sasabihin ng mga tao pag nalaman nila to. I mean, Baka pwede Raymond, naman you are totally missing the point. What we need here is ibulgar ang lahat ng yan. Para pagtawanan ako. Dahil ako yung lalaking sumigaw ng rape. Ganon. Wouldn't you like to find out kung ano magiging reaction ng mga Fernandezes kapag nalaman nila ang kanilang anak na babae kinasuhan ng sexual harassment? This is no time to be Disney. Hindi na ito ang panahon. Bastusan na ang labanan eh. Alam mo ba, ang dahilan kung bakit tayo idedemanda niyang Raymond na yan? Para gumawa ng gulo at para siraan ka. Tell me the truth, Veda. Daddy, it only goes to show that you made that man. Kung hindi dahil sa'yo, nasan ba yung Raymond Barredo na yan? And look at what he's doing to you now. Alam mo ba ang iskandalong kakalat? Sa oras na ituloy niya ang kanyang demanda laban sa'yo? It's not like you na magpatakot ka sa isang katulad lang ni Raymond. I'm not worried about myself. I'm worried about you. Pagtatawanan lang siya, Dad. I mean, who's going to believe him? Sinong maniniwala sa isang lalaki na nagsasampa ng demanda laban sa isang babae for sexual harassment? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Lalong-lalo na yung mga lalaking nakapaligid sa kanya. Naninindak lang yun, Dad. Gusto nilang makita kung hanggang saan siya makakalusot. Now, are you going to let him get away with this? All the more reason na dapat mo yung ilagay yung lalaki na yan sa tamang lugar. That maniac tried to rape me! Now, what are you going to do about it? Ano yung parang biro? Hindi.
katotohanan to. Si Raymond, kinasuhan si Vida sa sexual harassment. Siguro nasisira na ang ulo niya. Pati ng asawa niya, iniwan na siya. Oh, Nick. Pare, huwag mo sabing naniniwala ka sa sinasabi ni Raymond. Hindi ko nga alam kung ano iisipin ko eh. Ano ba talaga sinabi niya? Hindi ko pa siya nakakausap, sir. Nick, are you being straight with me? What do you mean? Do you have any reason to be angry or have any kind of bitterness with anyone in this company? With my dad? O kahit na sino? Of course not. Itong abogado ni Raymond, this lawyer, Steven, or Stephen Paredes. Kaibigan mo siya, hindi ba? Kakilala ko siya, pero madami naman po akong kakilalang lawyers eh. Well, I just want you to know na walang pinalalampas ang kumpanyang ito na kahit na sinong nagpapakita ng any form of disloyalty. Inaalagaan namin ang mga nag-aalaga din ng interes ng kumpanya. And I am definitely an interest of this company. Yes, ma'am. Yeah? Miss Fernandez, let me just remind you of the luncheon you scheduled for. I-cancel mo. Ma'am, tomorrow afternoon na po ang flight ni Mr. Nagushi at kailangan niya makipag-meeting sa inyo dahil sa... Kapag simple-simple bang instruction hindi mo makuha, i-cancel mo. Saan pa iniwan ang utak mo? Yun. Pumayag na magbigay ng statement ang asawa niya. The point is, kahit anong paman siya, babae pa rin siya eh. Ako yung lalaki. The point is, Raymond, hindi ang pagkababae niya ang issue natin dito. That's not it. You were sexually harassed. At kung kinakailangan, gagawa tayo ng isang skandalo para makuha ang simpatsya ng tao. Gagawa tayo ng isang skandalo. Ayan. Ayan ang magaling mong asawa. He will stop at nothing until he gets even with you. Siguro ipagkakamali ko yung pinauwi kita dito sa Maynila. Mas maigi sana pinabayang kita dun sa Amerika para dun ka magkalat. Dad, ikaw ang nagpumilit na pauwiin ako dito sa Pilipinas. And I just want to remind you of that very important fact. Do you know how much damage is being done by this stupid scandal? Wala akong tinatago, Dad. At wala akong pananagutan maliban sa sarili ko. Yan ang pagkakamali mo. That has always been your fault. You only think of yourself. Pinagtatawanan ka na ng mga tao. Pinag-uusapan ka. As far as I'm concerned, right now, you've already made up your mind. And anything I say right now won't even change your decision. You've always made decisions for me ever since. Veda do this, Veda do that. Ginawa mo ba yun kay Cathy? Hindi. Kaya magandang buhay niyo sa London. Frankly, Dad, I'm just so sick and tired of this whole situation. Kaya kahit ano pang sabihin ng mga tao. Alin? Ito? Ito mga hampas lupang ito? Rina! Sa kanila ba ako mahihiya? Wala akong pakialam!
want to see you. I'm not sure I want to see you. Bakit? Natatakot ka sa akin? Ang lawyers na lang natin ang mag-usap. Good night. Wait, Raymond. Meet me. I have to see you. No tricks. Just meet me. Akala ko hindi mo na ako sisipatin. Okay naman ang choice ko para sa meeting natin eh. Sa publiko. Wala kang dapat ikatakot. Ano ba purpose ng meeting natin? Gusto ko lang i-clear ang ilang bagay. Bakit? Malinaw naman lahat ah. Kung inaakala mong nakakalamang ka dahil sa daming kalokohan na naiisipan ng abogado mo, nagkakamali ka rin. Kung ganun, ang abogado ko na lang kausapin mo. Hindi mo kilala ang kaharap mo. Nagkakamali ka, Veda. Kilalang kilala na kita. At marami na rin nakakalam kung anong klaseng tao ka. Sabihin mo nga sa akin, Mr. Barreto. Ano nga bang klaseng tao ako? Hoy, palaman ka lang namin. God, you're so screwed up, Veda. I don't understand, pero ikaw din ang sumisira sa buhay mo eh. At dahil ganyan ka, ayaw mo makakita ng kaayusan sa buhay ng iba. Naiinggit ka. Gusto mong guluhin, tulad ko. Dahil alam mong meron akong pamilya. I'm happily married, kaya gusto mong guluhin. Anyway, for your information, nakapag-negotiate ng ama mo para i-pull out ang kaso mo laban sa akin. I'm sorry. Ngayon ko lang na-realize. I've gotten so used to getting away with it all the time. Siguro talagang kailangan ito mangyari sa buhay ko. Ikaw lang ang nagkalakas loob. Sayang. Napakabait ng tao. I just wish we could have met under better circumstances. Forgive me. Veda. Kung gagalit ka, maintindihan ko. Pagod na ako. Wala na akong energy para
Palikin na raw si Veda sa Amerika. Eh, yung kaso laban kay Raymond. Trinato kita bilang isang anak, Raymond. You know that. And I don't have to tell you how much I treasure your hard work. I had big plans for you. Alam ko yan, sir. And I appreciate it. But how could you do this? Alin, sir? Naisugal ang reputasyon ng pamilya ko. Nasiraan ako. Sir, I should be the one to ask you that question. Hindi ko kayo sinisisi. It was a choice between your daughter and your employee. Pero wala pa akong ginagawa dito sa kumpanya para pagdudahan ang pananalita ko. The least you could have done was to show your respect to me. Sir, I respect you. But I don't think you respect me. You never trusted me enough. It's as simple as that. Raymond, look. Siguro, ang kinalulungkot ko lang ay we can no longer work together. Thanks for everything, sir. Una tayo sa daga. Oh, siya nga pala. Ba't hindi ka pumasok ngayon? Eh, nag-take ako ng leave eh. Naisip ko na marami akong asikasuhin dito sa bahay. Siya nga pala, tumawag ang Ayala Corporation at tinatanong nila kung kailan ka na magsisimulang magtrabaho para sa kanila. Hayaan mo sila maghintay. Bakasyon ako ngayon. At ikaw, mag-impake ka na. Ito tayo ng hukom.